Bakit nga ba nangyari yon sa akin? Isang gabing nagdulot ng pagbabago sa buong buhay ko. Hello, ako si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, isang keramista mula sa bayan ng Liloan sa Cebu. Ilang taon na akong nag-iisa simula nang mawala ang asawa ko sa isang aksidente. Hindi namin naging masaya ang buhay mag-asawa, lalo na sa pagitan namin sa kama. Siya lang ang nasisiyahan, ako, palaging naiwanang hindi kumpleto. Pero ang gabing iyon, nag-iba ang lahat ng makilala ko si Antonio. Matagal na akong naghahanap ng kapayapaan at kalayaan mula sa mga alaala ng nakaraan. Kaya nagdesisyon akong magbakasyon sa isang maliit na pension house sa tabing dagat ng Mualboal. Dito ko balak tapusin ang isang proyekto sa keramika at magpahinga. Hindi ko inakala na ang simpleng paglalakbay na ito ay magdadala sa akin sa isang kakaibang kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at muling pagkabuhay ng damdamin. Mga ilang araw na akong narito, palagi na lang akong naglalakad sa baybayin, sinusubukang kalimutan ang bigat ng aking puso. Hanggang sa isang gabi, sa isang wine tasting event sa pension house, medyo nawala ako sa pag-iisip at lasing ng kaunti. Nang bumalik ako sa aking kwarto, nagkamali ako ng silid. Pumasok ako sa kwarto ng kapitbahay na si Antonio na hindi ko pa kilala noon. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko siyang nakahiga doon. Hindi ko namalayan na unti-unting nagising ang aking mga pagnanasa. Ang haplos ng kanyang mga kamay, ang lambing sa mga halik niya, nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo ng kasiyahan na hindi ko naranasan sa 10 taong pagsasama namin ng asawa ko. Hindi ko inakala na may ganitong klaseng lalaking makikilala ako sa isang simpleng pagkakamali. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang gabing iyon, ang init ng katawan niya sa tabi ko, ang tunog ng kanyang paghahangos, at ang pagkakaiba ng kanyang pag-aalaga sa akin kumpara sa dati kong asawa. Parang isang panaginip na nagiging realidad, ngunit hindi lang iyon. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga sandaling nagpapatunay na hindi ako nagkamali ng kwarto at ang buhay ko ay unti-unting nagbabago sa piling ni Antonio. At ngayon, heto ako, nakaupo sa tabi ng bintana ng kwarto ko sa ikatlong palapag ng pension house, habang ang malamig na simoy ng dagat ay dumadaloy sa loob. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nag-umpisa ang lahat ng ito, pero alam ko na hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Ang kwento ko kay Antonio ay parang isang lihim na apoy na unti-unting lumalaganap sa puso ko. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanang nagsisimula lang pala ang lahat? At ano pa kaya ang mga susunod na kabanata ng aming kwento? Naalala ko pa ng malinaw ang mga unang sandali ng aming pagkikita ni Antonio. Hindi pa kami pamilyar sa isa't isa pero parang may kakaibang koneksyon na agad na nabuo. Hello muli, ako si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, isang keramista mula sa bayan ng Liloan, Cebu. Nandito ako sa Mualboal upang magpahinga at magtrabaho, pero ang nangyari ay higit pa sa aking inaasahan. Ang pangyayaring ito ay nagsimula noong isang gabi ng Biyernes. May ginanap na wine tasting sa lobby ng pension house kung saan ako nakatira. Hindi ako sanay uminom ng alak ng sobra, pero sa gabing iyon, tila ba gusto kong pahintulutan ang sarili kong makalimot sa mga pasanin. 1 baso, 2 baso, 3 baso, hanggang sa medyo nalasing na ako nang bumalik sa kwarto. Habang naglalakad ako pataas ng hagdan, naguluhan ako ng bahagya. Lumakad ako sa madilim na pasilyo, nagduda kung alin ang aking pintuan. Ang susi ko ay tila bumukas sa pinto ng 302, hindi 301 na dapat ay akin. Hindi ko alam noon na ang mga susi rito ay master keys na pwedeng magbukas ng lahat ng kwarto. Kaya nang makita kong pumasok ang susi, hindi ko na pinansin ang kakaibang pakiramdam. Pagpasok ko, madilim at tahimik. May tao na nakahiga sa kama, isang lalaki. Napahinga ako ng malalim at sa kabila ng aking pagkalito, unti-unti akong naakit sa presensya niya. Hindi ko maipaliwanag, pero ang katawan ko ay parang nagising sa isang matagal nang nakatagong damdamin. Ang malamig na simoy ng hangin ay humalo sa init na naramdaman ko sa loob. Ang haplos ng kanyang kamay sa aking likod ay sobrang lambing, malayo sa mga haplos na dati kong naramdaman mula sa asawa ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong lumapit at yakapin siya. Ang halik niya ay malalim, maingat, at puno ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap, hindi tulad ng dati na mabilis at walang malasakit. Sa mga sandaling iyon, parang nagbalik ang buhay sa aking katawan at puso.
Ang bawat haplos, bawat halik, bawat paggalaw niya ay nagdulot ng kakaibang init na hindi ko matanggap mula sa 10 taon kong pagsasama sa aking yumaong asawa. Habang naglalim ang gabi, unti-unti akong nahulog sa isang mundo ng kaligayahan at kasiyahan na matagal ko nang pinangarap. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakamali ng pinto ay magbubukas ng pinto rin sa bagong buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Sino ba talaga si Antonio? Bakit siya nandito sa tabi ko? At paano magtatapos ang gabing ito na puno ng lihim at pagnanasa? Habang nakahiga kami sa kama, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong na humahaplos sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang bagay ang malinaw. Sa gabing iyon, natagpuan ko ang isang bahagi ng sarili kong matagal nang nawala. At iyon ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko na kayang itanggi. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari noong gabing iyon. Habang nakahiga ako sa kama ng hindi ko kilalang lalaki, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Hello, ako si Ligaya Reyes, 45 taong gulang. At sa bayan ng Moalboal ako ngayon naninirahan pansamantala. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pagkakamali na nagbukas ng pintuan sa isang bagong pag-asa. Bumalik tayo sa mga araw bago ang gabing iyon. Ilang linggo na akong naninirahan sa pension house malapit sa baybayin. Nais kong magtrabaho ng tahimik sa aking mga ceramic na proyekto, ngunit tila ba may bumabara sa aking isip at puso. Ang pagkawala ng aking asawa ay nag-iwan ng bakanteng puwang sa aking buhay, lalo na sa aspeto ng pag-ibig at pagnanasa. Hindi kami nagkasundo noon, at palagi akong naiwanang walang kasiyahan sa aming pagsasama. Sa kabila ng mga paglalakad sa tabing dagat at pagtatrabaho, palagi akong may dalang lungkot at kawalang katiyakan. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, na tila ba sinubok ang aking katatagan at ang aking puso. Hindi ko sinasadya na pumasok sa maling kwarto, ngunit ang pangyayaring iyon ang nagbukas ng pintuan para sa isang bagong simula. Pagkatapos ng wine tasting na iyon, bumalik ako sa aking kwarto, pero hindi sa sarili kong kwarto. Nang makita ko si Antonio na nakahiga doon, hindi ko inakala na magiging simula iyon ng isang mainit na pagkakaibigan na puno ng lambing. Ang kanyang mga haplos ay maingat at puno ng pag-intindi, kakaiba sa mga karanasan ko dati. Hindi niya ako nilisan kahit na unti-unti akong nahihilo sa alak. Habang kami ay nag-uusap sa dilim, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Ang kanyang mga salita ay puno ng malasakit, at ang kanyang mata ay naglalaman ng mga kwento ng sakit at pag-asa. Hindi ko alam kung paano namin napag-usapan ang mga bagay na matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Sa gabing iyon, unti-unti kong naibahagi ang aking mga pangarap, takot at paghihirap. Ngunit hindi lang kami nagkwentuhan, nagkaintindihan kami sa isang antas na hindi ko inaasahan. Ang bawat haplos ni Antonio ay tila ba isang pangako ng bagong pag-ibig na hindi ko pa nararanasan. Ang kanyang mga halik ay nagdala ng init sa malamig kong puso. Sa kabila ng aking mga duda at takot, naramdaman ko na siya ay isang tao na maaaring magdala ng kaligayahan sa aking buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong, ano na kaya ang bukambibig ng mga kapitbahay? Paano kung malaman nila ang tungkol sa aming lihim? At higit sa lahat, kaya ko ba talagang buksan muli ang aking puso pagkatapos ng lahat ng sakit? Ang mga tanong na ito ay parang mga anino na sumusunod sa bawat hakbang ko. Habang nakahiga ako doon, iniisip ko ang lahat ng ito, hindi ko pa rin mawari kung ano ang aking mararamdaman kinabukasan. Ngunit sa gabing iyon, isang bagay lang ang sigurado, hindi ko na muling babalikan ang dati kong pagkatao. Ang buhay ko ay unti-unting nagbabago, at si Antonio ang sentro ng bagong kwento na nagsisimula sa isang simpleng pagkakamali. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pagkakamali ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa buhay ko. Hello ulit, ako si Ligaya Reyes at ngayon ay naninirahan pa rin ako sa Moalboal, Cebu, kung saan nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Sa mga araw na lumipas mula ng gabing iyon, unti-unting lumalim ang ugnayan namin ni Antonio at nagbukas ito ng mga damdaming matagal ko nang pinigil. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi kami agad nag-usap ng personal. Nagkatinginan kami sa mga pasilyo ng pension house, may halong kaba at pagtataka. Ngunit hindi ko maiwasang maalala ang init ng haplos niya, ang lambing ng mga halik na nagbigay ng kakaibang sigla sa aking katawan.
Ang mga alaala ng gabing iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, hindi ko mapigilan ang pagnanais na maranasan muli iyon. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong napapansin na nagbabago ang aking mga gawain. Hindi na lang puro trabaho ang iniisip ko, kundi pati na rin ang mga sandaling kasama si Antonio. Sa tuwing magkalapit kami, may kakaibang tensyon na sumasagi sa pagitan namin, isang halimuyak ng pagnanasa at pagkakaintindihan. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng dagat matapos ang isang mahabang araw, napansin ko ang pagtingin ni Antonio sa akin. Hindi lamang bilang kapitbahay, kundi bilang isang babae na may karapatan ding magmahal at mahalin. Ramdam ko ang kanyang mga mata na puno ng pagnanais at hindi ko na mapigilang magbigay ng isang mahinang ngiti na pagdesisyonan naming mag-usap ng masinsinan. Ligaya, sabi niya, matagal na kitang tinatanaw pero natatakot ako. Natatakot akong masaktan ka o masaktan din ako. Napailing ako sa sinabi niya. Ako rin, Antonio, hindi madali ang mga nangyari sa buhay ko pero hindi ko na gusto pang mag-isa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking puso na unti-unting lumuluwag. Hindi nagtagal, naging regular na ang aming pagkikita, hindi lang kami basta kapitbahay, naging magkaibigan, naging kasangga, at higit sa lahat, naging magkasintahan. Ang bawat haplos at halik ay puno ng malasakit at pag-unawa, isang bagay na matagal ko nang hinahanap sa aking buhay. Ang mga gabi namin ay puno ng init, lambing at pag-ibig na parabang pinapalitan ang mga sugat ng aking puso. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin mawawala ang mga tanong sa aking isipan. Paano kung malaman ito ng mga kapitbahay? Paano kung bumalik ang alaala ng aking yumaong asawa? At paano ko haharapin ang bagong pag-ibig na ito? May mga pagkakataon na ako'y natatakot, ngunit sa piling ni Antonio, nararamdaman ko ang lakas upang harapin ang kahit ano. Isang gabi, habang kami ay magkahawak kamay sa tabi ng bintana, tiningnan ko siya at sinabi, Antonio, sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang sarili ko ulit sa'yo. Siya'y ngumiti at mahigpit akong niyakap. Alam kong ito lamang ang simula ng aming kwento, isang kwento na puno ng pag-asa, pagnanasa at pagmamahal na matagal ko nang hinintay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang mga susunod na araw ay magdadala pa ng mga pagsubok at sorpresa na magpapatibay o magpahina sa aming relasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ako ay patuloy na maglalakbay sa landas ng pag-ibig at pagtuklas sa sarili. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang simula ng isang bagong yugto sa aking buhay. Hello muli, ako si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, naninirahan sa Moalboal, Cebu. Sa mga araw at gabi na lumipas mula nang makilala ko si Antonio, unti-unting nagbukas ang puso ko sa isang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, habang kami ay magkasama sa sala ng pension house, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan tungkol sa aming mga damdamin. Ligaya, sabi niya, gusto kong malaman mo na hindi lang ito basta pagkakaibigan para sa akin. Mahal kita at handa akong paglaanan ng oras at puso ang relasyon natin. Napangiti ako at ramdam ko na ang puso ko ay kumakaba ng malakas. Simula noon, naging mas matindi ang aming pagsasama. Hindi na lang kami nagkikita sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Lahat ng gabi ay nagiging espesyal. Lahat ng haplos, halik at yakap ay may dalang init na nagpaparamdam na buhay ang puso at katawan ko. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahan na dulot nito, lalo na't matagal ko nang hindi naramdaman. Ang bawat sandali kasama si Antonio ay puno ng pag-unawa at malasakit. Hindi niya minamadali ang anumang nangyayari. Binibigyan niya ako ng oras upang makapag-adjust at matuklasan ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Naiiba siya sa aking yumaong asawa na palaging nagmamadali at iniisip lamang ang sarili. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing dagat, dahan-dahan niyang hinalikan ang aking kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang mga labi at ang malambing niyang mga mata na naglalaman ng pangako at pag-asa. Ligaya, gusto kitang pasayahin, sabi niya ng may ngiti. Hindi kita bibiguin. Hindi ko mapigilang mapaluha sa mga salita niya. Sa loob ng 10 taon ng kasal ko, hindi ko naranasan ang ganitong klase ng pagmamahal at pag-aalaga.
Sa piling ni Antonio, unti-unti kong nararamdaman na ang sugatang puso ko ay unti-unting gumagaling. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na pumapasok sa isip ko ang mga tanong at takot. Paano kung malaman ito ng mga kapitbahay? Ano ang magiging reaksyon ng pamilya ko sa Cebu? At paano ko haharapin ang mga alaala ng aking yumaong asawa sa gitna ng bagong pag-ibig na ito? Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa kama, napag-usapan namin ang mga ito. Antonio, sabi ko, naiintindihan ko na may mga pagsubok na haharapin tayo. Pero sa ngayon, nais kong maramdaman ang kasiyahan at pagmamahal na dulot mo. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Ligaya, kasama mo ako sa kahit ano paman. Ang gabing iyon ay naging simula ng mas malalim na paglalakbay namin ni Antonio. Ang aming ugnayan ay hindi na lamang pisikal, kundi espiritual at emosyonal. Sa kabila ng mga takot at alinlangan, ramdam ko ang tunay na kaligayahan sa piling niya. Ngunit, sa gitna ng aming kaligayahan, may mga anino na pilit sumusubok sirain ang aming mundo. Mga lihim na unti-unting lumalabas, mga pangyayaring magpapabago sa lahat. At ako, bilang babae na muling natutong magmahal, ay haharap sa hamon na ito ng buong tapang at puso. Hindi ko inakala na sisimulan ko ang isang bagong kabanata sa buhay ko ng ganito kalalim ang epekto. Hello pa rin, ako si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, mula sa Liloan, Cebu. Matapos ang mga unang gabi ng init at lambing kasama si Antonio, unti-unti kong naramdaman ang lalim ng pagbabago sa aking sarili at sa aming relasyon. Pero hindi lahat ay naging madali. May mga pagkakataon akong nagulat at nagtanong kung paano sana naging iba ang lahat. Isang gabi, matapos ang aming mainit na pagsasama, umupo kami sa balkonahe ng pension house habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa aming mga balat. Ligaya, sabi ni Antonio, hindi ko inakala na ganito tayo kalapit, pero natatakot ako na baka masaktan mo ako o ako ang masaktan. Napatingin ako sa kanya at naisip kung paano nag-iba ang aming mga buhay mula noon. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano sana naging iba ang lahat noong mga panahon na kasama ko pa ang aking yumaong asawa. Kung paano sana ako naging mas masaya, mas buo, kung hindi lang ako nagtiis sa isang relasyon na puno ng pagkukulang. Pero ngayon, kasama si Antonio, naramdaman ko ang tunay na lambing at malasakit. Habang nakaupo kami roon, naisip ko rin ang mga pagkakataon na sana ay naayos namin ang aming relasyon noon, pero hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay narito ako ngayon, unti-unting bumabangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit ang tanong ay, paano ko haharapin ang mga alaala na patuloy na bumabalik, lalo na tuwing mag-isa ako? Natanong ko rin sa sarili ko kung ano ang mga paraan para mapanatili ang magandang samahan namin ni Antonio. Paano namin haharapin ang mga pagsubok na maaaring dumating sa amin, lalo na't kami ay nagmula sa magkaibang mundo at may kani-kaniyang mga sugat? Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal namin ang magiging sandigan namin sa lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, napagtanto ko rin na hindi lang kami ang may mga lihim at problema. May mga bagay na unti-unting lumalabas, mga kwentong hindi inaasahan, mga pangyayaring magbabago sa daloy ng aming buhay. At sa gitna ng lahat, ako bilang isang babae na muling natutong magmahal, ay kailangang maging matatag at handa sa kahit anong darating. Hindi ko pa rin malilimutan ang mga sandaling iyon, ang pagkabigla, ang saya, at ang kaba. Ang mga pangyayaring iyon ang humubog sa akin upang maging mas matapang at mas bukas sa pag-ibig. Pero ang pinakamahalaga, natutunan kong sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin para sa akin, at si Antonio ang aking pag-asa. Ngunit ano pa kaya ang mga lihim na matutuklasan namin? Ano ang mga pagsubok na aming haharapin? Nasa dulo ng kwento ang lahat ng sagot. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakamaling iyon ay magdadala sa akin sa isang matinding paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari at matinding emosyon. Ako pa rin si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, at ngayon ay nagsisimula ng maramdaman na ang buhay ko ay unti-unting nangingibabaw ang mga lihim at mga bagay na hindi ko inaasahan. Isang araw, habang naglalakad ako sa tabi ng dagat, biglang may narinig akong mga usap-usapan mula sa mga kapitbahay sa pension house. Hindi ko tiningnan ng diretsyo, pero naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin at mga bulong na tila ba may tinatago akong malaking lihim.
Nalaman ko na may mga tsismis na nagsisimulang kumalat tungkol sa akin at kay Antonio. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na tumusok sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ng ibang tao, paano nila nalaman ang tungkol sa amin. At bakit sa halip na maintindihan ang aming kalagayan, pinipili nilang husgahan kami. Ang mga tanong na ito ay kumukurot sa aking isipan at nagpapalalim ng aking pagkalito. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Antonio sa aming kwarto, sinabi niya, "Ligaya, may mga tao na hindi natin makokontrol. Pero ang mahalaga ay tayo lang ang may alam sa totoo." Ngunit hindi ko maalis sa aking puso ang kaba at pangamba na baka masira ang aming relasyon dahil sa mga tsismis at intriga. Hindi nagtagal, isang araw ay may dumating na sulat para sa akin mula sa isang taong hindi ko inaasahan, isang lihim na nagpapakilala sa isang bahagi ng nakaraan ni Antonio na hindi niya pa nasasabi. Ang nilalaman ng sulat ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pag-aalinlangan sa akin. Nalaman ko na may mga bagay si Antonio na itinatago, mga lihim na pwedeng makasira sa aming pinagsamahan. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang bigat ng mga emosyon, pagtataka, pagkabigla at takot. Ano ang mga lihim na ito? Bakit ngayon pa lamang ito lumalabas? At paano ko haharapin ang katotohanan na maaaring hindi ko kilala ng lubusan ang taong minahal ko? Hindi pa rito nagtatapos ang mga pagsubok. Ang mga susunod na araw ay puno ng paglalim ng mga suliranin, mga usapin na magpapabago sa aming relasyon ng tuluyan. Ngunit kahit gaano man kahirap, alam ko na kailangan kong humarap sa mga ito ng matapang. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang tanong sa aking isipan. Paano kung ang taong minahal ko ay may madilim na nakaraan na pwedeng sirain ang aming kinabukasan? At paano ko mapapanatili ang pagmamahal namin sa kabila ng mga pagsubok na ito? Ang sagot ay unti-unting mabubunyag sa mga susunod na kabanata ng aming kwento. Hindi ko akalain na ang lihim na natuklasan ko ay magdudulot ng ganito kalalim na pagbabago sa aming relasyon ni Antonio. Ako pa rin si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, naninirahan sa Moalboal, Cebu. Sa mga araw na lumipas mula nang mabasa ko ang sulat, unti-unting bumagsak ang mga pader ng tiwala na itinayo namin ni Antonio. Isang gabi, nagkaroon kami ng matinding usapan sa loob ng kwarto niya. "Antonio," sabi ko, "bakit mo hindi nasabi sa akin ang tungkol sa iyong nakaraan? Paano ko malalaman kung sino ka talaga?" Napatingin siya sa akin ng malalim at sa mga mata niya ay may halong lungkot at pagsisisi. "Ligaya, may mga bagay akong tinatago dahil ayokong masaktan ka. Pero ngayon, handa na akong maging bukas sa'yo." Dahan-dahan niyang ibinahagi ang mga kwento ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng kanyang asawa, ang mga sakit na dinaanan, at ang mga dahilan kung bakit siya nanirahan sa Moalboal. Hindi madali para sa akin na tanggapin ang lahat ng ito, lalo na't may mga bahagi ng kanyang buhay na hindi ko inaasahan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng mga damdamin niya. Ang kanyang mga luha ay nagpatunay na hindi siya perpekto, ngunit handa siyang baguhin ang kanyang sarili para sa aming dalawa. Hindi ko maiwasang maantig sa kanyang mga salita at sa lalim ng kanyang pag-ibig. Ngunit hindi lang kami ang may mga suliranin. May mga tao sa pension house na patuloy ang panghuhusga at mga tsismis. Isang araw, nalaman kong may balak silang pagsamantalahan ang aming sitwasyon para sirain ang aming relasyon. Ang mga ito ay mga kapitbahay na dati naming taong inaasahan na magiging kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong uri ng tao sa paligid namin, mga taong gustong sirain ang kaligayahan ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matatag. Alam kong hindi ako nag-iisa. Si Antonio ay laging nandyan upang suportahan ako. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, unti-unti rin naming natutunan kung paano maging bukas at tapat sa isa't isa. Ang mga lihim na dati nagtago ay ngayon ay naging tulay upang mas lalo kaming magkaintindihan. Ang aming relasyon ay nagiging mas matibay sa bawat araw na lumilipas, ngunit sa gitna ng mga pagsubok, may isang pangyayaring darating na magpapaikot sa aming mundo ng tuluyan. Isang pangyayaring magdadala ng matinding pagbabago at magtatanong sa aming mga puso kung tunay nga ba ang aming pagmamahalan. At ako, bilang babae na muling natutong magmahal, ay handa nang harapin ang kahit anong pagsubok na darating.
Hindi ko inakala na ang aming kwento ay mararating sa ganitong sukdulan ng damdamin at pagsubok. Ako pa rin si Ligaya Reyes, 45 taong gulang mula sa Moalboal, Cebu. Sa mga sumunod na araw, ang aming relasyon ni Antonio ay tila umaabot sa rurok ng init at lalim ng pagsasama, ngunit kasabay nito ay dumating din ang mga hamon na higit pa sa aming inakala. Ang bawat gabi namin ay puno ng matinding pagnanasa at lambing. Ang mga haplos ni Antonio ay nagbigay sa akin ng kakaibang sigla, isang damdamin na matagal ko nang hinahanap. Ang bawat halik, bawat yakap ay tila ba nagliliyab ng apoy na hindi mapipigilan. Sa bawat pagsasama namin, nadarama ko ang kumpletong kalayaan at pagkakakilanlan sa aking sarili. Ngunit sa kabila ng init na iyon, ang mga pangyayari sa paligid namin ay unti-unting nagpapasikip ng balangkas ng aming buhay. Ang mga tsismis na kumakalat, ang mga lihim na lumalabas, at ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdudulot ng matinding tensyon. Parang isang bagyong dumarating na handang sirain ang lahat ng aming pinagsamahan. Sa kabila ng lahat, si Antonio ay nananatiling matatag sa aking tabi, nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ngunit hindi ko maiwasang makita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pag-aalala na baka hindi kami kayanin ng mga pagsubok na ito. Ang mga tanong sa aking isipan ay hindi na lamang tungkol sa aming kaligayahan, kundi pati na rin sa aming kinabukasan. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa dilim, sinabi niya, "Ligaya, alam kong hindi madali ang lahat ng ito, pero handa akong labanan ang kahit ano para sa atin." Ang mga salitang iyon ay nagdala ng luha sa aking mga mata. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang katapatan at pag-ibig na tunay. Ang aming kwento ay parang isang apoy na naglalagablab, malakas, mainit, at mapanganib. Ngunit ito rin ay isang apoy na nagbibigay liwanag at init sa madilim na gabi ng aming mga buhay. Sa bawat sandali, nadarama ko ang lalim ng aming pagsasama, ang lakas ng aming pagtitiwala, at ang pag-asa na kayang lampasan ang lahat. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin, hanggang kailan kaya kami magtatagal sa gitna ng unos na ito? At ano pa kaya ang mga lihim na matutuklasan na magpapabago sa takbo ng aming kwento? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata, isang kabanata na puno ng misteryo at hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ni Antonio ay magtatapos sa ganito karaming emosyon, lihim at pagnanasa. Ako pa rin si Ligaya Reyes, 45 taong gulang, naninirahan sa Moalboal, Cebu. Sa mga buwan na nagsilbing bagong simula, natutunan kong muling magmahal ng buong puso at tanggapin ang sarili ko ng ganap. Ang bawat gabi namin ay puno ng init at lambing. Ang mga haplos ni Antonio ay nagdala ng kakaibang kasiyahan na matagal ko nang hinahanap. Hindi na kami nagtatago. Ang aming pag-ibig ay bukas at matatag, kahit na may mga pagsubok na patuloy na sumusubok sa amin. Sa piling niya, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan na dati nawala. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa veranda ng bahay niya, tanong niya sa akin, "Ligaya, handa ka na bang simula ng bagong buhay kasama ko?" Napangiti ako ng malalim at niyakap siya ng mahigpit. "Oo, Antonio." Sa wakas, naramdaman ko na ang tunay na pagmamahal. Hindi naging madali ang aming paglalakbay, maraming pagsubok, luha at takot ang aming nalagpasan. Ngunit ang aming pagmamahalan ay naging sandigan namin sa lahat ng ito. Sa bawat halik, bawat haplos, bawat yakap, pinatunayan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa tagal ng pagsasama, kundi sa lalim ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na nananatiling nakatago, isang misteryo mula sa nakaraan ni Antonio na hindi pa namin lubos na natutuklasan. Ito ay isang palaisipan na maghihintay sa amin sa mga susunod na araw, isang hamon na magpapatibay pa sa aming samahan o maaaring magpahina. Ngayon, habang nakahiga ako sa kanyang mga bisig, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ito ay isang simula ng paglalakbay na puno ng pag-asa, pagmamahal at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ko, handa akong harapin ang lahat ng ito. Dahil sa bawat sandali, si Antonio ang aking lakas at inspirasyon. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming buhay? Ano ang mga lihim na magbubukas pa? Ang sagot ay naghihintay at sabik akong malaman ito kasama siya. Isang gabing puno ng damdamin at pag-ibig ang nagpatibay sa akin. Isang gabing hindi ko malilimutan kailanman.